Alright, LS Vlog okay reaction video tayo mga kaibigan. Dito sa nagtitrending ngayon na ito na, Amerika tinabla ng Pilipinas. Ito na, reaction video tayo. Ito na nagtitrending ngayon mga kaibigan ha. Breaking news. US Sila minamalas yata ang Estados Unidos sa pagpasok ng 2024. Nabuwisit na nga ang Amerika sa United Kingdom dahil sa pagkabigo ng kanilang military operations na naglalayong bombahin ang Houthi sa Yemen. Bukod dito ay tinabla pa ng Pilipinas ang Amerika. At yan, okay mga kaibigan ha, balita. Pilipinas tinabla na ang Amerika. Hindi nga pinayagang makapasok ang milyong-milyong galon ng langis sa Subic, Zambales. Duda ni Senadora Amy Marcos, gagamitin lamang ng mga kano ang bansa para sa nalalapit na gera ng US laban sa China dahil nga sa umiinit na tensyon sa Taiwan. Samantala, pumasok na sa ika-100 araw ang digmaan ng Israel at Hamas sa Gaza Strip. May bagong update na rin tayo ukol sa mga crew members o tripulante ng St. Nicholas oil tanker na hinuli ng Iran habang naglalayag ito sa Gulf of Oman noong Huwebes. Okay mga kaibigan, yung tanker ha na kinuha ng Houthi rebels, 18 mga Pilipino seaman binihag na naman. Panibago Ako po si Royzen, welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Okay, subscribe my channel. Ito na. Kinumpirma ng Greek shipping company na Empire Navigation na nasa maayos na kalagayan ang lahat ng mga crew members ng St. Nicholas. Ito ang barko na hinuli ng Iranian military sa Gulf of Oman nitong Huwebes bilang retaliation sa ginawang pagnanakaw di umano ng Amerika sa kanilang supply ng langis noong nakaraang taon. Hindi pa nga nagkakaroon ng direct communication ang kumpanya sa nasabing barko, subalit patuloy na nakikipag-ugnayan ng pamunuan ng kumpanya sa gobyerno ng Iran upang malaman ang kalagayan ng 19 na tripulanteng sakay ng tanker. Yung mga hijack mga kaibigan, yung mga barko na hijack, damay ang Pinoy dyan. Alam niyo bakit? Kasi nga karamihan ng tripulante dyan, mga Pinoy, seaman, kaya damay talaga. Kabilang sa mga hawak ngayon ng Iran ang 18 Pilipino at isang Greek national na lula ng nasabing barko at magdadala sana ito ng langis mula sa Iraq patungo sa Turkey. Sinabi ng Department of Migrant Workers o DMW na patuloy silang nakikipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs ukol nga sa kalagayan ng mga Pilipinong tripulante. Dagdag pa ng DMW, tuloy-tuloy ang nagiging negosasyon ng DFA sa Iranian authorities para sa pagpapalaya ng mga Pilipinong hawak ngayon ng Iran. Sa kasalukuyan ay nakikipag-ugnayan na rin ang Empire Navigation sa pamilya mismo ng mga crew members upang magbigay ng update at suporta para sa kanilang kaanak. Balitang Israel naman tayo mga idol. Ito na nga at ika-100 araw na magmula ng pumutok ang gera ng Israel at Hamas sa Gaza. Ibig sabihin 100 araw, ilan na yon? 369 4 months na. Okay, magpo 4 months na. 3 months and 10 days kasi 30-30. Okay, tandaan. Sa kasalukuyan ay umakyat na sa higit 23,800 na Palestinians ang nasasawi sa karahasan na ito at karamihan nga sa kanila ay pawang mga kabataan at mga kababaihan. Patuloy na nananawagan ng mga Israeli sa kanilang gobyerno na gawin ang lahat ng naaayong hakbang para mas mapabilis ang pagpapalaya sa mga bihag na hawak ng militanteng grupo. Simula noong October 7 attack sa Israel, 257 ang binihag ng grupo ng Hamas. 110 sa mga ito ay pinalaya na. 11 ang namatay at naniniwala ang Israel na hanggang ngayon ay mayroon pa rin 136 na mga bihag ang nasa kamay ng Hamas sa loob ng Gaza. Sa kasagsagan ng bakbakan, pinatay ang kalahati na nga ng mga gusali sa buong teritoryo ng Gaza ang nawawasak na dahil nga sa mga airstrikes na isinagawa ng Israel. Anong kalahati lang? Yung mga mga kaibigan, yung mga reporter sa Gaza, sabi nila wasak na daw ang Gaza, hindi lang kalahati.
Okay. Israel Defense Forces o ng IDF. Aabot sa halos 2 milyon ng mga Palestinians ang napilitang lumikas para na rin sa kanilang kaligtasan. Dahil nga sa kampanya para ubusin ang lahat ng miyembro ng Hamas, marami ngayon ang bumabatikos sa mga desisyon na ginagawa ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa loob at labas man ng kanilang bansa. Kasi nga mga kaibigan, pag sabi ni Netanyahu, kasi pag hindi nga pinulbos ng Hamas, mauulit lang ng paulit. Kasi nga ang Hamas, ano na rin, bumibira ng missile sa Israel. Eh kung hindi niya pupulbosin niya, mauulit ang mga pangyayari. Tuloy-tuloy ang nagiging panawagan ng iba't ibang mga organisasyon upang magkaroon ng tigil putukan sa Gaza dahil sa kalunos-lunos na sitwasyon ng mga nadadamay na mga sibilyan. Halos kulang na rin ang mga ayuda na natatanggap ng mga ito sapagkat nahihirapang pumasok sa battle zone ang mga humanitarian agencies at charitable organizations. Sa mga nakalipas na buwan, nagpakita ng kanilang suporta ang mga kaalyado na magkabilang panig. Ang Amerika at ang mga Western countries ay sumuporta sa Israel, samantalang karamihan sa mga Arab and Muslim countries, Russia at Iran, at maging ang mga Iranian-supported militia katulad ng Islamic Jihad, Hezbollah at Houthi ay nagpakita na rin ng kanilang pakikiisa sa Al-Qassam Brigade. Siyempre, ano yan Muslim country. Siyempre, susuporta rin yan sa Muslim country din. Siyempre. Sa paglipas ng mga araw ay tila mas patindi ng patindi ang tensyon sa gitnang silangan at sa inaharap. Malaki nga posibilidad na lumawak pa ang gulo sa buong rehiyon. Tila nagsimula na nga rin ang ground invasion sa northern Israel sa Lebanon-Israel border. Huli na namang nasurpresa ang IDF dahil sa pagpasok ng mga Hezbollah fighters sa loob mismo ng Israeli territory. Kinumpirma ng pamunuan ng Israeli forces na noong January 13 at 14 ay nagsagawa ng pambubomba ang Lebanese group sa loob mismo ng Israel kung saan tinarget nito ang kanilang base militar. Nakipagbarilan ang mga miyembro ng militanteng grupo sa mga sundalo ng Israel dahil kinasawi naman ang 4 na miyembro ng Hezbollah. Kasabay nito, naglunsad rin ang IDF ng mga artillery at mortar strike. Okay, ang haba ng sinabi nito. Yung Amerika, tinabla ng Pilipinas, asa na yun? Israel at Hamas. Dali lang ipaporward natin mga kaibigan mula sa operasyon. Lamang daw nakapinsala ang mga armas nito ang mga sunod-sunod nga na pag-atake rin ng Iraqi military bases at mga napatungo sana sa Subic Base Zambales. Ito Wala namang naiulat na casualty at damage 130 attacks ang naranasan ng mga sundalong Amerikano sa kanilang mga bases sa Iraq at Syria. Ito na. Sa iba pang balita, tinabla ng Pilipinas ang Amerika matapos na hindi nga makapasok ang American shipment dito sa Pinas. Ito ay ang massive transport ng 39 million gallons ng langis na patungo sana sa Subic Base Zambales. Pagka wala naman lagayan, kaya ganun talaga. Okay? Pag walang lagay, bawal. Tabla. Pasensyahan. Kung may lagay, ay pasok. Ganun talagang buhay mga kaibigan. Ito yung mga Chinese, tikwa, okay? Sa naiya. Labas-pasok yan mga kaibigan kasi nga ay may lagay. Pag walang lagay, bawal. Alam na. Continue lang. Ito nga ay sa kabila ng mas tumitinding. Totoo, kaya dumadami ang Chinese sa Pilipinas mga kaibigan. Labas-pasok yung mga yan. Kasi nga, sa naiya, ano yan, may lagay. May lagay, yung mga ano dyan. Alam na, nung ano pa, na hiring-hiring pa nga yan hanggang ngayon. Tensyon sa pagitan ng China at Amerika dahil sa Taiwan. Kinumpirma ng Amerika na noong January 12 ay nagsagawa sila ng massive transfer ng supply ng langis mula sa ipinasarang military facility sa Pearl Harbor sa Hawaii. Ito ay dadalhin sana sa isang commercial site dito sa Subic Base Zambales sa Pilipinas. Ang anunsyo na ito ay isang araw lamang bago ang presidential election sa Taiwan kung saan nanalo si William Lai Ching-te, leader na hindi talaga kasundo at talaga namang kinasusuklaman ng China. Okay, alright. Yun lang mga kaibigan Nagte-trending ito ngayon. Bakit nagalit ang US, Amerika, tinabla pa ng Pilipinas? Okay, yun lang mga kaibigan. Ano masasabi nyo? Bahala na kayo. Hanggang dito na lang. At subscribe my channel. Don't forget, comment. Sobrang hapa 5 oras yata ito. Ayan mga vlog. 5 oras. Okay, subscribe. Thank you. Bye-bye.